tayo dito. Magandang gabi. Jolzon. 1, 2, 3, 4. Panglima ka na. Hello. Kagigising ko lang kasi kailangan ko mag-live. Kaya nag-live ako ngayon. Para may entry tayo for the Friday night live. Lezor Kids, let's learn numbers. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. So ano na makakaganapan ngayon? Ano mga balita nyo ngayon? Kasi tapos na tayo, diba? Tapos na tayo sa Miss Universe Philippines, naka-move on na. Tapos, ang bago natin ngayon ay ang Miss Grand All-Stars. Usapang BBP. Actually, wala akong balita talaga sa BBP. Ang huling balita natin, yung fashion show dun sa Gateway. Pero pagkatapos nun, parang hindi na maingay. Wala rin ako mga nakikita mga top picks na naglalabasan dun sa nangyaring swimsuit. Dun lang sa mga funnies, yung mga videos na nakita ko. Pero other than that, sa mga ibang pageant pages, wala akong mga nakikitang mga posts nila. Dun sa page ng BBP, hindi ko pa siya nakikita or hindi ko chine-check. Pero, tingnan natin. Yung MGA All-Stars sa marami ko nakikita mga posts ngayon kasi nga bukas, mag-start na rin magdatingan ang mga girls sa Bangkok. Kasi isa na rin sila nagliliparan. Bukas, aalis na rin si Gazini. May 16 ang alis ni Gazini. Bukas si Kaylin Trajano, aalis na din. Bukas or mamaya madaling araw. Well, bukas. So, yun. May 16 magdadatingan na yung mga girls. Kasi 2 weeks lang naman ang MGA All-Stars. Matatapos din siya May 31. Lias Rocket TV. Sa ikaw, kuya, makakapul ba ng back-to-back si Doc Gabi? What do you think? Actually, mabilis lang kay Gabi yun. Madali lang kay Gabi yun. Ang magiging concern na lang dyan kung gusto ba ng org na mag-back-to-back. Kasi ang track record natin dyan sa Eco International, kung hindi tayo back-to-back, first runner-up. Kasi hodang magaling or kahit gaano kagaling ang representative Philippine delegate, nag-first runner-up lang talaga siya after ng winning stint. In 2022, nanalo si Kathleen Payton. Kahit gaano kagaling yung sinundan niya. 2023, si Smith, si Chantal Elise Schmidt. Kahit gaano kagaling siya. Caliber, alam niyo naman, caliber ni Chantal Elise Schmidt. Prototype, yung physical, nakakaguda. Pero kahit gaano siya kagaling, first runner-up talaga inabot. Then, yung first winner natin, 2018, Cynthia Tomalia ba yun? Cynthia Tomalia, di ba? Then, 2019, si Maureen Montaigne. Kahit gaano kalakas yung caliber ni Maureen Montaigne, nakakapagsalita. Pero first runner-up pa rin ang inabot. Kaya, hindi ko alam sa organization kung kaya nila ibigay yung back-to-back or gusto ba nila ibigay sa Philippines yung back-to-back. Kasi si Gabi, wala naman siya pinagkaiba kay Maureen Montaigne tsaka kay Chantal. Nasa sa organization na yon. Now, kung magbaback-to-back si magbaback-to-back si Gabi, susundan niya si Alexi, so back-to-back sila, Alexi and Gabi. Tapos ang susunod sa kanya si Jen Rose. Si Jen Rose, magiging dakilang alay na. Pag ganun. Pressure yun kay Jen Rose kung mananalo si Gabi ngayon. Kung mag-first runner-up lang or second, third si Gabi or top 5. So si Jen Rose, hindi pressure sa candidacy niya next year. So parang yun yung mga at stake. Hello sa lahat ng mga viewers. Magandang gabi. Tomalia malakas sa kudaan. Si Tomalia yung kauna-unahang winner ng Eco, di ba? Siya rin ang kauna-unahang Philippine delegate sa Eco. Yes. Hindi ka pa late. Sino itong nagtatanong ng kuya late na ba ako? Sige lang, mag-backread lang ako Ibig sabihin, walang MGI Philippine this year. Rodel. Meron pa ring Miss Grand Philippines or Miss Grand International Philippines this year. Siguro mga third quarter na yan ng 2026 kasi magkakaroon pa rin naman
na Miss Grand International 2026. Yung kokoronahan ni Emma. Yung MGI All-Star Special Stint lang yan. Special edition. Hindi natin alam kung one time or next year meron pa, pero separate siya. From the World All-Stars, ibang edition siya. Sabi ni Rezbak, feel niya daw first runner-up daw si Gabi. Ako din, yun din yung nafe-feel ko. Parang hindi ko alam. Sana, kung performer, kunyari siya yung nakita yung litaw na performer, sana ibigay. Pero, tingnan natin. Feeling ko rin kasi first runner-up lang yung kaya ibigay ng org. Thoughts naman daw kay Allison. Actually, doon sa mga kinaranahang The Miss Philippines, si Allison yung parang list pinakamababa na hindi mo ine-expect na magkakakorona. Pero alam mong kaya ni Allison. Kasi di ba minsan supranational, kahit sabihin mong ibigay natin lahat, parang unpredictable pa rin siya. Kunyari, for example, Pauline Amelings. Nandun si Pauline Amelings pero ending first runner-up. So kay Allison, hindi ako nag-e-expect. Pero alam kong kayang ibigay lahat ni Allison. Alam kong siya yung katulad na hinahanap ng Supra. Pero hindi ako nag-e-expect ng corona. So okay lang. At least mag-e-enjoy tayong panoorin siya. Pero sa mga nakakorona ng The Miss Philippines, alam yung mga nakoronahan ng The Miss Philippines, parang expected mo na kaya makakorona si Bella. Si Bella tsaka si Marian. Si Marian kasi, given na yung pageant niya, Tourism World, hindi naman siya ganun ka heavy established franchise. Tapos ang high caliber ni Marian dun. Kaya parang siya yung expected kung kayang-kayang kumorona. Tsaka si Bella. Pupunta ka ba sa departure bukas ni Gazini? Hindi po. Bella Ismael or Miss Myanmar? Si Miss Myanmar yung dating nag-run. Siyempre si Bella. Sander, hello. What's up? Tomalia malakas daw sa kudaan. Yes. Kailan ka sasali sa Mr. World? Miss World. Bella Ismael. Ayan, sagot na natin. Guys, nagbabackread lang ako. Wait lang Maharut, hello. Sagutin ko muna itong kay Sander. Ay, hindi. Sino nauna? Wait lang. Teka lang, sino nauna? Sabi ni Sander, si Sander nauna. So, magiging representative natin sa MGI this year, magiging ally lang siya. Ganun ang sinasabi nating mga pageant fans, magiging ally. Kasi parang imposible na ibigay pa ulit ang back-to-back sa Philippines. Back-to-back for the Philippines, so for the third time. Imposible siya. Imposible talaga siya. So, kunyari, kasi ang performer yung Philippine delegate for just 2026, first runner-up lang yung kaya talagang ibigay. Pero if ever naman nakayanin, back-to-back, triple back-to-back or triple win, kung kakayanin, siya ang kauna-unahang Philippine delegate in the history of Philippine pageantry na nakakuha or nakapag back-to-back ng title for the Philippines. Kung kakayanin. Pero yun nga kasi yung sinasabi ng mga pageant fans, hanggang first runner-up lang siguro. So, wala siyang pinagkaiba if ever mananalo si Gabi Carvalho this year for the Eco. Magiging alay na lang si Jen Rose kasi nga back-to-back na lang. So, yeah. Sabi naman ni 1054, April sa Charm, inaabangan ko. Ay, isa rin to nakalimutan ko. Isa rin pala sa mataas makakuha ng chansang magkakorona ay si April for the Charm. Abangan natin yan. Sana nga matuloy siya sa November or even December. Sana hindi siya ma-postpone. Kasi alam niyo naman ang track record ng Charm, di ba? May capacity sila minsan na po-postpone yung pageant. Pero sana hindi siya ma-postpone. Sander! So, ang maging representative, yan ang sagot na natin. Sabi ni Leia Racket TV, yung alta effect ni Bella sa Cosmo, effect ba? Yun yung aabangan natin. Yun nga yung sabi natin, di ba? Kasi nga ibang putahe ang ibibigay ni Bella this time sa Cosmo.
So, yung alta-altahan ba ang bet ng Cosmo? Kasi 'di ba, Atisa tsaka si Chelsea nile-label natin sila as pamasang candidate. So, uubra ba ang alta-altahan this year? Ayun ang abangan natin. Pero feeling ko ubra yun. Kaya nga sabi ko rin kanina si Bella yung isa sa mga malakas ang chance magkakorona eh. Feeling ko mabebetan siya ni Bawang. How about Nicole? Kung matutuloy yung pageant ni Nicole, syempre magandang representative din si Nicole sa pageant niya kasi nga 'di ba, Nicole established na siya na pageantera dito sa atin, na Pinay Beauty Queen. So pag dinala mo siya dun sa inaugural pageant na yon na Miss Worldwide, uubra talaga yung ganong caliber kasi sikat agad. May elevate niya yung pageant. Nasa organization na yan kung bet siya. Wala siyang pinagkaiba sa nangyari kay Atisa. Si Atisa na-elevate niya talaga yung status ng Cosmo. However, hindi talaga siya binigyan ng corona. Pero nagawa naman ni Atisa yung part niya during 2024 Cosmo. The inaugural edition ng Cosmo. Hindi man siya yung binigyan ng corona pero nagawa niya yung part niya na ma-elevate yung pageant. Especially dito sa mga Pinoy pageant fans. Kaya wala siyang pinagkaiba dun. Sinasabi, nandun pa rin tayo sa mga iba na hindi matin matanggap na yun yung nakuha title ni Nicole, pero yun na rin talaga or yun na lang din talaga ang kayang pagdalhan kay Nicole. Yun na yun. Yun na talaga. Kung sisilipin nyo yung performance niya dun sa lahat ng mga kinurona sa The Miss Philippines, hanggang dun na lang din talaga. Kaya yun na yun. Kaya yun na yun. Kaya agree rin ako kung bakit yun. Maha Ruth, if ever hindi makakompete si Bea, ay ito ang tanong. Sabi ni Maha Ruth, if ever daw hindi makakompete si Bea, sino daw ang papalit? Walang announce na runner-up kasi. Diyan nagkakaroon ngayon ng confusion ng mga pageant fans. Bakit daw walang runner-up? Paano pag nagkaganyan, nagkaganon, walang papalit? Well, ganun ka-confident ang organization na hindi talaga madedethrone or walang mangyayari na anuman sa Rini Bea at si Bea talaga yung makakapag-compete sa Puerto Rico. Ganun sila ka-confident kasi nga hindi sila naglagay ng runner-up. Pero in any case, na magkaroon nga ng hindi mo namang inaasahang mga circumstansya or unforeseen circumstances, syempre dyan papasok yung talks ng organization. Siyempre, mag-uusap-usap sila at maghahalal, mag-a-appoint kung sino ba yung karapat dapat. Nasa sa kanila na yon. Wala na tayo doon. Nasa posisyon na yun ng organization kung sino yung gusto nilang i-appoint na papalit kay Bea. Pwedeng ang mangyari, mag-usod-usod sila. Alam niyo, yung nangyayari yun yung nag-uusod-usod. Kahit sabihin mong kinoronahan na si Bella, si April, sino pang kinoronahan? Si Allison, yan. Kahit sabihin mo ganon, syempre organization pa rin naman na susunod. Pwede nilang piliin kung sino yung sa tingin nilang best fit for the Miss U. Nag-uusod-usod. Nangyayari yan sa Binibini. Kung tatandaan nyo, Binibining Pilipinas in 1999. Ayun yung pinaka-best example nun. Ang nanalo ng Miss Universe Philippines, Janelle Bautista, 1999. However, na-dethroned siya. Ang pumalit sa kanya si Miriam Kiambao. Miriam Kiambao, initially Miss World Philippines siya in 1999. Pero inusod siya ni Madam. Inusod siya ni Madam, napunta siya sa Miss Universe Philippines. And then, ang nag-Miss World Philippines in 1999, si Lalaine Edson, na kinoronahan ng international. Now, nawala yung international. Doon pumasok yung first and second runner-up sa option. However, first and second runner-up, hindi ata kaya na ng age. Kaya hindi sila na-considered. Kaya in 1999, doon pumasok yung mga ibang girls na napili sa semis. Yun yung pinasok ni Madam sa international. So, nangyayari siya. Pero, yun, nasa organization na yun. Sheila May Santarin. Dirty Girl. Sheila May Santarin. 1999. Si Sheila May Santarin, siya ba yung pumalit?
International. Siya yung may highest score daw nun sa top 6 ng Binibining Pilipinas 1999. Kaya siya yung pumalit sa international. Yeah. Kumusta na ang Binibining Pilipinas? Yun nga yung topic natin, Binibining Pilipinas. Anyways, yon. Kumusta na ang Binibining Pilipinas? Actually, wala talaga akong balita. Hindi ko sinisilip yung page. Hindi ako nag-aabala pang silipin kung ano man meron. Kung ano lang yung dumaan sa feed ko, yun na yun. Pero wala talagang dumadaan sa feed ko, so wala akong balita. Pero ayan yung susunod kong project. Ayan yung susunod ko dapat project, pero kasi kasabay nitong MGI All-Stars sabi ko uunahin ko muna tong MGI All-Stars. Kasi hanggang May lang naman ang MGI All-Stars. Wala pa nga akong content sa MGI All-Stars. Sabi ko magko-content ako na MGI All-Stars yung mga abangan natin, pero wala pa rin akong magawa, kaya ayun yung sisilipin natin. Ialay na lang daw si Herlene sa MGI. Actually, yun yung wishlist ko Herlene Budol na lang para hindi lang maputol yung sunod na alam niyo, sikat yung mga girls from CJ, Emma, Herlene. Feeling ko perfect fit sila, mga sikat. Okay na yun. Sabi ni Tiara, kaya yan Kuya Carl, nagpaparamdam si MMD para sa MJPH. Hindi siya MJPH. Ewan ko kung sasali pa siya. Feeling ko hindi na. Feeling ko okay na siya. Mag-host siya ng MGI All-Stars. Speaking of host, sa MGI All-Stars, bigati ng mga host ng MGI All-Stars na pagsama-sama talaga ni Nawat yung mga bigating personality sa pageantry. Kaya, ayun yung isa sa mga kaabang-abang. Pero inaabangan ko talaga sa MGI All-Stars yung mga Latina. Yung mga Latina na recently lang natin nakita sa Miss Universe like Yamelix Hernandez, Vanessa Pulgarin, si Ecuador sa MGI, yun yung mga inaabangan ko. Yung mga bagets. Wait lang guys, ang daming comment. Sa podcast daw nila Emma, planning niya siya mag-join ulit. Talaga sinabi niya yun. Hindi ko pa napapanood yun or napapakinggan. Nakikita ko lang yung thumbnail sa YouTube. Yun yung first episode ng podcast ni Michelle D. Pakinggan ko yan pag may time ako. Ang fantasy ko today ay mag-arrive yung 5 Philippines sa Thai ng naka-Encantadia costume. Actually, BRBR. Ayan, sabi ni BRBR, ang fantasy daw niya today ay mag-arrive yung 5 Philippine delegates sa Thailand na naka-Encantadia costume. Technically, 5 naman talaga sila. Pero ngayon kasi sa mga nababalitaan nyo naman sa social media, kino-consider ng karamihan na 4 na lang daw ang Philippine delegate for the Miss Grand International All-Stars. And regarding dun sa sinabi mong fantasy mo today, mag-a-arrive yung 5 Philippine delegate na naka-Encantadia costume. Mukhang imposible siya mangyari. Kasi itong mga to, nagko-compete sila as individual, hindi naman groupings. Parang hindi naman sila nag-uusap-usap Parang ang trato nila sa isa't isa, magkakalaban talaga. Although Philippine sash ang suot nila, iisang bansa, pero hindi sila nagko-compete kagaya sa SEA Games na pag volleyball team, isang grupo, nagko-compete sila individually, kalaban nilang isa't isa, at wala silang pakialam sa isa't isa. Kaya, yun. At the end of the day, isa lang ang mananalo. Maharut, remember my Binibining Pilipinas Universe dati na nag-chicken pox? Ito, Maharut. Remember my Binibining Pilipinas Universe dati na nagka-chicken pox bago lumipad abroad? It's a possibility. Yes, imposible naman talaga yung ganon. Nagka-chicken pox bago mag-abroad. Marilyn Espino, Binibining Pilipinas 1990. Correct nyo na lang ako. Binibining Pilipinas 1992. Binibining Pilipinas 1992, Marilyn Espino yung nagka-chicken pox. Pero hindi siya Binibining Pilipinas Universe. World yung kukumpitan niya. Tapos ang pumalit sa kanya, si Miss Marina Benipayo.
kung hindi ako nagkakamali. Yeah, kaya imposible talaga yung mga ganyang unforeseen circumstances. Sabi ni Arthit, hello Arthit with H is silent. Angelica Lopez bagay sa MGI. Sanay namin rin siya. Uy, Arthit, ang bad mo. Pero kung hindi ko na siya wishlist, feeling ko natapos na rin ako na parang okay na tayo. Parang gusto ko naman yung bago. Parang marami pa rin ako nakikita mga video na Angelica Lopez, wishlist, ganyan. Ako parang hindi na. Okay na ako. Ang daming bago. Sabi ulit ni BRBR, yan, nasagot ko na. Sabi ni Mark Lee, judge daw si Jojo sa MGI All-Stars, yeah. Bakit apat? Your Mr. Flores, hello. Teka lang, sabi ni Fred Marino, bakit apat daw? Hindi ka ba naglilibot-libot kayo sa mga pageant pages kung bakit apat na lang daw ang Philippine delegate for the Miss Grand International All-Stars pageant? Alamin mo kung bakit apat na lang daw. Sabi ni Sander, may nagsasabi na kaya dito muli si MMD dahil sa issue niya. Issue niya saan? Yung recent legal issue ba? Kasi parang di bang chika dyan, etong si Kaylin kasi dinaldal niya or chinika niya sa live nila ni Parade of Beauty ni Mama Buex na supposedly ang line-up for the MGI All-Stars, yung line-up talaga, Gazinis, Celeste, MMD, sino pa yung dalawa? Fuchsia, nandun pa rin ba sa Fuchsia? Basta parang wala siya sa original lineup and then ending, sila yung napunta sa lineup. So kung sakaling nagkatuloy-tuloy siya, so malakas if ever. Pero sinabi na kaya daw walang MMD doon dahil daw sa legal issue. Pero hindi naman siguro yon. Siguro may ibang conflict lang talaga. Herlene, yon, kasama pa si Herlene dun sa original lineup. Kung natuloy, feeling ko yung statement na yon, hindi naman siya sure na sila yung original lineup, sila yung plano. Feeling ko lang hindi ko sure pero feeling ko yung statement na yun, sila dapat yung plano, pero hindi pa naman dapat sila na talaga. Parang feeling ko yun yung plano. Tapos kakausapin, ganyan. Pero hindi talaga pwede yun. Lalo na ngayon si Celeste buntis, di ba? Hindi talaga siya magkakatotoo. Parang sasabay, para magsasabay, Ninoy, magsasabay sila ng alis. Basta alam ko si Gazini bukas. Si Kaylin ata bukas din ng alis eh. Magsasabay din. Hindi ko alam kung magsasabay sila. Dirty girl. Dirty girl naman. Napaka-imposible naman yung kasi may contract sila. Oo nga, especially Herlene Budol na sobrang busy sa GMA. Para magsasabay, okay. Kahit konti. Fred Marino naman. Guys, sagutin nyo naman si Fred Marino. Kasi si Fred Marino, hindi siya aware na apat na lang ang Philippine delegate for the MGI All-Stars Philippines. So, sa mga nakakaalam kung bakit apat na lang, pakisagot si Fred Marino. Sabi niya ata dahil daw yung move ng deadline application. Sabi niya sa podcast. I'm not sure. Hindi ko rin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi mabilis naman guys. Kunyari ako si ganyan. Tapos urong-sulong ako. Mabilis naman magdahilan eh. Pero ang dahilan naman ng urong-sulong na yan, minsan, ang dahilan ng urong-sulong na yan, kung hindi kontrata, minsan, pag nakita namin yung delegate, or nakita nyo yung delegate kung sino yung mga kalaban nyo, uurong talaga tayo. Pero hindi mo yun sasabihin. Nasabihin mo lagi, kontrata, na-postpone yung ganun. Alam nyo yun, madaling magdahilan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung sasali, sasali. Kung hindi sasali, hindi sasali. Kaya nga sabi kanina ni Dirty Girl, ang dali daw natin, or ang dali daw ng mga pageant fans, magpauto sa kakarumpot na statement. Kaya ayun yung lagi ko sa inyo sinasabi, wag basta-basta maniniwala. Kasi mabilis magdahilan.
Ayun, nasagot na ulit ni Dirty Girl. Si Dirty Girl talaga napakadaming alam ni Dirty Girl. O ayan, Fried Marino, sinagot na ni Dirty Girl kung bakit apat na lang ang delegate. Sabi ni A1Q sa USAD, nag-backout si Stephanie. Totoo ba na nag-backout na siya? Well, kung nag-backout siya, di maganda. Kasi threat din siya. Hindi ko siya number one threat, actually, si Stephanie. Kunyari, kung ako si Gazini or ako yung ibang girls, hindi ko siya number one threat. Kasi para sa akin, ang threat ko ngayon, or number one threat ko ngayon, yung mga Latina, yung mga bago nga ng mga Latina. Hindi si Stephanie. Pero kung nag-backout siya, di at least nabawasan tayo ng isang tinik. Coronation ng MJ All-Stars, basta nasa last week of May. Hindi ko lang alam yung confirm na dates. In-announce na rin naman nila yon, nakalimutan ko lang. Dirty Girl, kasali ba si Yamelex? Yes. Kasali po. Kuya, nalaman mo ba? Yun nga pinag-uusapan natin kanina, Dog. Kung ano man pangalan mo, Dog. Kuya, nalaman mo ba yung original lineup ng Pilipinas? Yun nga yung pinag-uusapan namin kanina. Pero hindi ako naniniwala na original, na yun na yun. Feeling ko yun yung plano. Plano pa lang siya na dapat sila. Pero hindi siya yung original. Tanong ko kung bakit Philippines laban sa Thailand. Tanong ko bakit daming Philippines laban sa Thailand. Yun eh. Kasi Kers Kosi, sabi ni Kier, ang pangalan niya, Kier Kosi, tanong niya daw bakit daw maraming Philippines na lalaban sa Thailand, masagawa daw. Kasi yung rules ng MGA All-Stars, kahit naman ilan, ang sabi pa nga doon hanggang 5 na representative per country. So, syempre tayo, Philippines, as a pageant nation, pageant country, sumunod lang naman tayo sa direktiba. 4 nga lang yung sa atin eh. So, yun na yun. Kaya, hindi siya masagawa. Kasi, yun yung sabi. May 30 daw pa ang coronation. Yon, May 30. Sige, abangan natin yan. Bilis na lang yan, May 30. Sabi ni BRBR ulit, feel ko tinik si Gana and Vanessa. Ako si Vanessa Pulgarin. Kasi sobrang, amaze ako kay Vanessa nung last Miss Universe. Kaya siya talaga yung abangan ko. Magaling siya sa technical, Vanessa Pulgarin, pero hindi ko lang alam yung hatak sa tao. Doon naman makakalamang si Gazini. Kasi, syempre, alam nyo naman, inaugural yan eh. Inaugural MGI All-Stars. Inaugural. Si Papa Nawat, gusto niya, yung candidate, malakas yung hatak sa tao. Malaki yung pageant fans. Malaki yung pageant supporters. Madami, ganyan. So, doon naman makakalabang si Gazini. Hindi ko alam kung malakas si Vanessa sa Colombia. Malakas si Vanessa sa Thailand. Hindi ko alam sa buong pageant community. Kaya yun. Kaya nga si Emma, yun din yung isa nagpapanalo kay Emma kasi malakas din yung hatak sa tao. And si Nawat, gusto niya lagi ng winner na malakas talaga. In sense of malaki yung fan base, ganyan. Kaya yun. Alter Gazini. Para daw hatak sa bots. Pwede din. Kasi 'di ba, minsan ang kino-consider numbers sa social media, kung ilan yung nagla-like, ilan yung nag-heart. Pwede na din siguro. Basta makita maraming numbers. Hindi naman na siguro sine-check kung mga bots yung nandun. Sabi ni Pierre, wala na pala si Atty. Topacio. Huy! Nakaka-excited daw ang Cosmo, sabi ni Mark Lay. Yes. Sabi ni Sander, oh, I know that. And may video yung 3 ata na part ng org na isa nagsabi na supportahan nila yung 4.
Ayun, yun yung sagot. Sabi ni Maharot, wala po bang plano mag-apologize sa rambutan? Wala siguro. Hindi ko din alam dun sa mga, hindi ko din alam. Wala rin naman akong balita. Sabi ni A1 ko sa'yo, tinarayan pa ako ng mga baklang fans ni Imelda. Saan? Saan ka tinarayan? Sa Miss International ba, pwede ba half-blood? Miss International mismo, pwede naman. Wala namang kaso eh. Basta ikaw yung pinadala ng local organization nyo, nag-comply ka sa mga requirements ng local organization nyo para ma-send ka sa Miss International, kasi hodang half-blood ka, then wala tayong problema. Sino po ba the want to beat sa MGI All-Stars? Si Gazini, consider siya as one to beat. Tapos, sina Yami Lex, sina Gana, si Faith, si Yami Lex, sila naman yung mga nagta-top 5 ngayon eh. Kung nandiyan pa si Stephanie Gutierrez, sila naman yung mga nasa listahan ngayon eh. Kaya sila din. Check ulit mamaya. Nilangaw din IG ni Star. Talaga ba? Dirty girl. Yami Lex, yun. Paano kaya ang sash nila? Ayun nga din ang hindi ko alam, Maharot eh. Feeling ko parang pare-parehas lang naman yan. Naalala nyo dati yung Miss International MIQ, Miss International Queen. Naalala nyo yung pag maraming representative dati, isa lang naman ang sash nila eh. Nabutan nyo pa ba yon yung mga pre-pandemic MIQ? Pag Philippines 3, isa lang din naman ang sash Philippines. At saka naman nun may Philippines 1, Philippines 2, Philippines 3. Pero may mga ganyang pageant. Sa mga male pageant may ganyan eh. Pag dalawa yung Philippines ang ginagawa nila, Philippines, South Philippines, North, Central, yung iba isla, like Cebu, ganyan. Pero mag-stick na lang sila sa isang Philippines para hindi nakakalito. First name ata, BRBR, first name ata nila nakasulat sa sash. Hindi ako fan ng mga first name na nakasulat sa sash kasi parang name tag na ginawang sash, name tag na ang laki-laki na una pa lang, alam naman natin yung mga pangalan nila eh. Kaya hindi ako fan nung first. Parang hindi ko makita yung sense. Kasi for me, yung sash, representation siya. Representation ng kung ano man, representation ng country or ng group. So, pag first name yung nasa sash, sabi ko, hindi naman siya group or what. Kaya parang, ayun, natsatsakahan ako pag first name yung nakasulat. Ayun. Pwede ata pag dalawa Laguna, Philippines. Probinsya na, no? May sinasabing reason yung isang part ng nasa video kung bakit 4 na lang yung sinusuportahan nila. Yes, Sander, yun na nga yung ibig ko sabihin. Yun, hindi rin daw fan si BRBR. First name talaga. And ito sa MGI intro video ni Gazini. Wala naman. May bearing ba yon? Yung mga intro, yung mga paandar. Wala naman bearing yan eh. Sa huli, maglalaban-laban pa rin naman dyan yung mga talagang sikat. Pero ano lang, sana mag-improve yung pasarela ni Gazini. Kasi parang yung mga recent modeling stint ni Gazini, makikitaan mo yung ramp niya sa runway. Hindi naman talaga ganun ka-powerful. Sana makakita tayo ng improvement. Well, mag-i-improve naman yan, malamang, kasi alam naman ni Gazini yung ginagawa niya. Pero yon, sana talagang kabog pa rin siya pag nandun na siya sa competition. Parang wala daw energy, sabi ni Mark Lay. Hindi ko man napapanood eh. Pero pag check ko mamaya. Pero wala naman sa akin yun kung may energy o ano. Basta nag-submit ka ng introduction video kasi wala namang grade yun.
Kasi nga, yun nga, sa huli, kung sino pa rin naman yung mga sikat dyan, yung may mga clout, sila pa rin naman dyan maglalaban-laban dyan. Tsaka gown choices. Ay, pwede din, Dirty Girl. Kasi may tendency na minsan, ito ang gaganda ng mga gown choices, mga damit na sinusuot ni Gazzini sa mga judging stint. Pero minsan may tendency na pag mismong actual event na parang anong nangyari dun sa styling, sa damit, ganyan. So yun, sana maging consistent. Yun lang naman. Yun lang naman. Pero makeup daw ang atake, sabi ni Mark Lee. Yes. Kasi kahit sabihin mong oo, susupport pa rin naman natin yung ibang mga Philippine delegate. Pero yung support mo rin talaga, yung buong support mo talaga na kay Gazzini, si Gazzini talaga yung ilo-look forward mo eh. The rest, nandyan lang sila. Na, ay, okay. Pero the rest, nandyan lang sila. Pero si Gazzini pa rin talaga. Sabi ni Dirty Girl, dapat Hubadera effect. Hubadera effect. Pwede kasi MGI naman. Oo. BRBR, I'll go for a fuchsia daw. Bakit? Bakit BRBR? Bakit fuchsia ka? Bakit sa ibang ano ka naman? Sa ibang way? Bigyan mo ako ng magandang reason. Okay, Sander, yun na nga yun, Sander. Sabi ni Marlon, no to Gazzini. Sabi ni Marlon, no to Gazzini. Talo na nga, kaya wala nang chance manalo. Eto, bigyan mo na rin ako ng matinding reason bakit Marlon. Bakit why? Bakit why no to Gazzini? Sabi ni Mark Lee, ganda rin daw suotan ni Gab ngayon. Gabi Carvalho ba to? Or Gabi ba siya, ano? Sino to? Ito nagtanong ng Kuya Tot sa chance ni Nicole Borromeo to win Miss Worldwide. Nasagot ko na yung kanina. Ang haba ng sinabi ko. Dyan. BR based lang sa previous performance niya sa international pageant niya. Kung susumahin kasi si Fuchsia, naman, wala naman din talaga tayong mahanapang butas sa international pageant yan in 2022. Kaya doon ka nagko-comply or nagre-rely BR. Naman. Pero sa tingin nyo, kaya ba? Kaya ni Fuchsia? O nandun siya? Or pipiliin siya ni Nawat? Kasi yung mga part ng inclusive, ito na naman tayo sa mga part ng inclusive, inalaw naman sila, pero pakiramdam ko lang, inalaw sila, nandyan lang sila, pero kagaya nga sabi ni Halu, parang hirap nilang piliin yung mga part ng inclusive. But yeah, hindi ko alam. Tingnan lang natin. Wala namang pageant ang kay Nicole. Ang sabi, Dirty Girl, meron. May binubuo o hinuhulmang pageant. Yung worldwide na title. Actually, akala ko din ambassador title lang yun eh. Nanalo si Jason Lopez sa Mr. Pilipinas Worldwide na Mr. Pilipinas Worldwide actual title. Akala ko, ambassador title lang din yun. Ngayon, in-award nila kay Nicole, worldwide din. Tapos dun din naman nila sinabi na, may worldwide pageant. Yung worldwide pageant, parang ano siya, halo, parang Wikopa or Wakopa ba yun? Na may mga halong talent at the same time pageant, ganyan. So parang ganun siyang combination ng pageant na binubuo or niluluto. So kung magkataong na matuloy yun, may paglalagyan talaga si Nicole. Now, kung malakas ba? Malakas, oo. In sense of e-elevate niya talaga yung pageant na iyon. Pero hindi mo masabing kung siya yung pipiliin. Sabi ni Sander, grabe ba't ayaw nyo kay Gazzini? Malakas din ang laban niya. Yun nga yung sagot na. Ayun nga yung tanong natin kanina, Sander. Sabi ni Pina ko, wala nang improve si Gazzini. Kita sa energy niya. Hindi siya pang MGI.
Ako naman, Pino, bigyan na muna natin ng chance. Pang MGI siya. Yung last stint niya sa Binibining Pilipinas, pang MGI. Pang MGI talaga siya. Now, improvement. Oo, tingnan na, bigyan na lang natin ng chance muna. Sabi ni Dirty Girl, go rin daw siya kay Fuchsia and Ravenna. Sino pa ba? Di ba Fuchsia? Si Kaylin din, syempre nandiyan din naman si Kaylin Trajano. Tatlo naman sila. So yeah, check din natin si Kaylin Trajano at bigyan din natin siya ng chance kasi feeling ko naman, maganda rin naman yung ipapakita niya sa competition. At ang maganda pa dito kay Kaylin, talagang ano siya, no? Abot kamay. Talagang abot kamay siya ng mga fans niya, ganun. Nakikipag-interact siya sa mga fans. Kaya, yeah, bigyan din natin siya ng chance. Ma-attitude ba? Hindi ko naman kasi siya kilala personally. Pero nakaka-interact ako siya sa social media. Kaya ngayon sabi ko, bigyan naman natin siya din ng chance. Any thoughts of Bella's spot? Knowing runner-up or title lang pwede. Tapos si Chelsea sinundan niya. Ay, hindi po. Sabi ni Elson Perando. Any thoughts po kay Bella. Any thoughts of Bella's spot? Knowing runner-up or title lang. Ito din yung sabi ko kanina. Hindi. Hindi runner-up. Hindi runner-up. Hindi hanggang runner-up post lang yung kaya niyang pwestuhan pag nasa Cosmo na siya. Actually, parang isa nga siya sa mga solid na kayang magka-corona sa batch ng The Miss Philippines sa pageant na pupuntahan niya. Hindi ko lang alam kung tama ba yung pagkaka-digest ko dun sa tanong mo, Ellison. Dirty Girl, yes, dati kasi eksena niya sa MUPH. Anong eksena niya sa MUPH? Or Miss Universe Pampanga ba? Yung time na nag-resign siya. Yun ba yun? Sabi ni Jushko, yung owner ng Worldwide, is in judge doon. Sa MUPH, yung matanda na gay po. Edi yun. Edi yun na yun. Edi may pageant talagang binubuo or hinuhulma. Akala ko nga, itong worldwide na to, isa rin sa pumasok ko dito. Or isa rin pumasok sa isip ko dito. Akala ko din yung pageant ni Ivan. Pero yun nga, sabi nila, bago. Edi, bago. Sabi ni Maharut, ako naman, I commend these ladies na sumali ulit. Hindi madaling mag-pageant ulit, magastos at pagod. Correct. Pero ibang mga ladies, kaya sila alam nyo, sumasali, ibang mga kontesera, kasi parang hinahanap na rin ang katawan nila na kailangan kumontes, ganyan. Parang hinahanap daw ng katawan, ganyan. Masaya silang gawin. Kahit matalo or manalo, pero ayun, masaya silang gawin yun. Ako ang ialay nyo sa MGI. Ba't kasi wala kang pangalan? Sabi ni Black Dog, Black Cat. Sabi ni Marlon. Ito, galit si Marlon. Pangit com skills ni Gazzini. Nag-host na dahil sa Miss Paniki. Halos walang pumansin sa kanya. Grabe naman si Marlon. Okay na, guys, yung MGI or Marlon, yung MGI, hindi naman siya palabanan ng com skills eh. Showcasing, ano ba? Presence. Ganun naman yung MGI eh. Hindi ako naniniwalang 100% ng com skills. Thoughts ko lang, ano kayo advocacy ni Bella? Hindi ko alam. Advocacy ni Bella, hindi ko din alam. Diyos ko, sa page ng Miss Worldwide sa IG, nakapost yung photo ng owner. Nasa search na siya ngayon. Kasi yung una, wala daw lumalabas sa Miss Worldwide. So, ngayon nasa search na siya. So, yeah, habangan natin. Sabi ni Maharot ulit, bago ka makarating ng Q&A, dapat magaling ka sa swimsuit at evening gown.
Aura-aura muna. Correct. And for Gazini, kayang-kaya niyang iis yung swimsuit, evening gown. Kayang-kaya niya na niya yun. Ngayon sa dulo, kung bet ka talaga ng owner, ikaw talaga yung bet ng org, kahit hindi mo nasagot yung tanong, ikaw pa din yan. Kaya, hindi siya talaga laging 100% Q&A. Yung speech, yung may speech pa yung Heal the World yung laging background. Yung Heal the World yung laging background. Hindi, feeling ko yun wala talagang bearing yun eh. Kung hindi ka talaga bet, hindi ka talaga uusad. Kung wala ka talaga sa radar ng organization, kahit sabihin mo ikaw yung pinakamagandang speech dun sa Heal the World, sa Heal the World segment, hindi talaga ikaw yun. Hindi siya nagmamatter for me. Paano daw bibigyan ba ng chance? Kayo, kung ano, kasi, di ba, kasi ako alam ko naman yung buong story eh. Kasi, syempre, nakikita naman natin din sa social media, nagsisirculate naman kung ano yung naging dahilan. Kayo, nasa sa inyo ba kung bibigyan nyo pa ba siya ng puwang? Kasi ako pwede ko naman siyang i-content din, ganyan. Pero ayoko lang nung puntong i-message ako at burahin daw yung content kasi hindi pa bura sa kanya. Ayoko lang ng mga ganung eksena. So, wag na lang. So, ano na lang, dead ma na lang. Kaya, okay na tayo. Sabi ni Pina ko, kamukha ni David Pomeranz ba yung owner ng Miss Worldwide? Yun ata yun. Yun na ata yung sinasabi. Yun ata yung sinasabi yung nag-judge. Hindi ko alam kung siya. Pero feeling ko hindi siya yun. Feeling ko CEO yun ng kung ano mang mga brand. Di ata siya yun. Feeling ko CEO yun ng ibang brand, hindi siya yun. Nasaan na ako? Ikaw na lang daw, Kuya Carl, for MGA All-Stars. Kung ano eh. Kung pwede. Sunny Dirty Girl, CEO ng GMG Prod. Nung mismong Prod. Edi siya na nga yun. Kasi may-ari daw ng Miss Worldwide ay mismong Prod. So, kung siya yung CEO ng GMG Prod, edi baka yun na. Jush ko, sinong Carlos? Sendan mo ko na ng link. Nicole Budol for MGI, sabi ni Jazzler. Di Nicole Budol. Hindi, alam nyo, kahit gusto natin, kahit ako personally gusto ko, hindi talaga siya uubra. Kasi nga, itong Nicole, sobrang busy niya ata ngayon talagang to the point na hindi talaga kaya mag-pageant. Tapos marami siyang contract na kailangan bitawan if ever gusto niya mag-MGI Philippines ngayong taon. Kaya hindi talaga siya uubra. Introduction pa lang daw ni Gazidi Plahado na Talisay Cebu. Naabutan nyo ba yon noong 2018? 2019. Talisay Cebu. Yes, naabutan nyo. Sander. Pero ma-attitude din daw di ba nagka-issue siya nung Miss Earth? Yes, yun yung kauna-unahang issue niya. Doon siya unang nakilala. Actually, kung hindi na lang talaga siya nagsalita doon ng 2016, hindi naman talaga masisira yung pangalan niya. And then, nagka-issue pa siya nung mga after nun eh. Tapos nag-resign siya pagkatapos nun eh, 2016. Tapos after nun, nagkaroon pa siya ng mga mini issues, social media, na keso inaway niya yung ganito, nag-post siya ng ganito, ng ganyan. Ayun, buka lang naman siya sa mga nararamdaman niya. Pero ito nga, sana talagang hindi na lang siya medyo nagsalita na lang muna. Kasi nakasira talaga sa candidacy niya. Yun. Lahat ng nang-issue sa kanya, sinisisi niya iba. Ayun.
yan tuloy ngayon, hindi mo wala tuloy ingay yung candidacy niya kasi parang halos lahat nagkasundo or nag-align or nag-agree na hindi talaga siya bibigyan ng space. Kaya hindi mo siya maramdaman ngayon. Unless fan ka niya, supporter, number one fan, popost mo siya sa social media mo, dun lang talaga natin siya makikita. Gazini Ganados, Talisay, Cebu, sabi ni Sander. Yes. Dam Hadid tot sa crown ni Ali, nasagot ko na yung kanina. Yung supranational. Yes, masaya naman ako kay Ali kasi si Ali, ang gusto ko lang namang crown kay Ali, Supra or nothing, di ba? Yun yung madalas kong binabanggit sa live. Tapos for Supra, April Smith or si Ali lang naman ang bet ko. Kaya, masaya naman ako kay Ali. Sabi ni Maha, nag-iingat si Carl sa mga comment. Tsaka ayoko makisali, Maha Ruth. Kung nagkakagulo sila na lang ngayon. Basta tahimik ako dito. May mga matutunog pa ba sa names maliban sa Philippine candidates? Yes, Yev. Yun na nga yung mga Latina. Nabanggit ko na rin kanina. Yung mga Latina pa rin. Yung mga matutunog na names maliban sa Philippine candidates. Pero yun nga yung tanong, kung yung mga Latina bang yun ay sikat or gusto ng organization. Nakakalimutan pala natin sa Tarina Boats, ang sugo ng Thailand. Kaya malakas din siya for me. Wait lang Di ba may Miss Universe Continental sa MU? What if may MUPH Luzon, MUPH Visayas? Gusto nyo pa ba yun? Maraming nag-aano na eh. May mga nagsasuggest na yung may MUPH Luzon daw, Visayas, Mindanao. Actually, ito mutya ng Pilipinas. Ginagawa nila yan. Yung mutya ng Luzon, mutya ng Visayas, mutya ng Mindanao. Pero, yung kunyari, yung mutya ng Visayas, hindi naman specifically sa Visayas yung representation. Mutya ng Visayas pero tiga Maynila. May mga ganong eksena mutya ng Pilipinas. Mutya ng Mindanao pero ang kinuranahan mutya ng Mindanao tiga San Pablo, Laguna. May mga ganon silang eksena. So bakit hindi nagkakatotoo yung mga ganyan or nagmamaterialize yung mga MUPH Luzon, Visayas, Mindanao? Kasi yung representation hindi equal. Kasi kunyari sa Miss Universe Philippines pageant, may mga edition na yung representative ng Luzon sobrang dami, yung mga tiga Luzon. Tapos sa Visayas, 3 lang. Sa Mindanao, 2 o 3. So kunyari, kung magkakaroon ng MUPH Mindanao at yung sasasyan doon or yung kukuranahang MUPH Mindanao ay specifically tiga Mindanao lang. So 3 lang kayo maglalaban o 4. While sa Luzon, ang dami nila. There are 16 delegates, 15 delegates, may mga ano pa tayo, Filipino community. So, saan mo siya ipapasok? Kaya, parang hindi rin talaga magtutugma yung mga ganyang scenario. For me, Tsaka parang feeling ko unnecessary na siya. Doon lang tayo sa isahan na. Missy daw pwedeng ipantapat kay Bea. Maaga pa magsabi. May mga Latina ng kinuhoronahan ngayon pero hindi mo masabing siya yung pwedeng itapat kay Bea. Malalaman natin yan pag nag-arrival na ang mga queens sa Puerto Rico, mga ganyan. Yung mga kapitbahay natin ay hirapan ng maghanap ng pangtapat kay Bea. Ganun talaga. Makakakita naman sila, pero makakita naman sila ng feeling nila pangtapat or mukhang kayang pantapat, pero parang mahirap higitan. Iyon yung maganda.
Kaya nga, nung una pa lang, yun yung maganda na alam nyo yun, na nagkakaisa tayo, na nirally natin si Bea for the Miss Universe Philippines crown. Kasi, hindi talaga siya madaling tapatan. May bala pa ba ang Thailand for MU? Or sa start na ng Dark Ages nila? Grabe naman yung Dark Ages. May bala pa sila. May bala pa naman sila. Pero feeling ko yung bala nila hindi na yung katulad nila. Hindi na yung katulad nila Vina, nila Antonia, even ni sino ng Miss World, si Opal. Hindi na parang ganon. Or in terms of kasikatan, hindi na siguro katulad ng ganon. Tapos after 10 years na ulit may lalabas na bago, ganyan. Doon na lang. Sayang daw talaga si Stephanie Gutierrez, sabi ni Dam Hadid. Yes. Si Opal pinakamalakas sa Q&A na pinadala daw ng Thailand. Agree naman ako. Pero facially, hindi. Pero yun, sa Q&A, greatest enemy talaga ng ibang bansa ang Philippines. Sa pageantry lang naman. Excuse me. Sa pageantry lang naman. Hindi naman sa sa ibang bagay. Kahit kasi Jennifer Barreto hirap na patalsikin si Bea. Diba? Kaya nga yun din yung isang reason kung bakit si Bea. Kahit sabihin ng iba, kahit sabihin nating hindi siya, yun yung reason kung bakit si Bea. Kasi pag dinala na sa Puerto Rico, mahirap patalsikin. Mahirap i-ignore. Mahirap elbowin. Pero I think sa Thailand na yung MGI ngayon, may halo ni Emma at Belle. Pero I think sa Thailand na yung MGI ngayon, Tarina Boots ba? Xander? Si Tarina, MGI All-Stars lang siya ha. May iba pang Thai sa mismong MGI edition 2026. Sa tingin mo, sabi ni Maharut, sa tingin mo, bakit kaya kumuha ng madaming MU franchise si Papa Nawat? Actually, oo nga. Actually, na-alarma nga ako dun eh. Sabi ko, baka susunod ng Pilipinas na yung franchise na kunin niya. Na-alarma nga ako dun. Oo nga, no. Ano nga sa tingin nyo, bakit? Tsaka pinapayagan pala yun. Nakala ko dati, kunyari, MU Laos. Kasi dati, alam ko dati hindi pwede yun eh. Kunyari, MU Laos. Dapat mga tiga-Laos lang ang mag-acquire. Hindi siya pwede kunin ng ibang bansa. Tapos ngayon, pinapayagan na pala siya, no. Although, hindi na rin naman siya bago. Kasi, kunyari nga yung USA, nakawakan na ng Thai, ganyan. Pero bakit nga, no? Ano nga kayang niya? Trip niya lang? Inalok sa kanya, trip niya lang, ganyan. Ano nga kayang reason dun? Kuya, ano feeling mo kay Katrina Johnson? Katrina Johnson, this year siya lalaban. Baka kaya naman. Di mo rin masabing sure win yan. Tingnan na lang natin pag actual competition na. Kasi ayun yung mahirap pag nalipasan talaga. Nalipasan na kasi si Katrina eh. Nalipasan ng gutom. Nalipasan ng taon. Parang alam nyo, yung lumipas na, yung parang nung last year, nakoronahan siya parang gigil na gigil tayo. Yes, Katrina Johnson. Kaya yan. Pero ngayon kasi 2026 na, inabot na tayo ng ilang buwan bago pa makapag-compete si Katrina. Nawala na tayo ng mahirap ng maramdaman. Kaya ewan ko. Sino BBP winners mo, kuya? BBP winners? Sino nga ba? Bet ko si Gwen. Pag nakuha ni Papa Nawat ang franchise ng MUPH,
Pasabog ang production pag ganun. Correct, pag nakuha ni Nawat. So, paano kaya yun? Ipapahandle niya sa iba? O siya talaga? Paano nga kaya ang dynamics dun pag ganun? May Miss Earth PH pala. Miss Philippines Earth, alam ko magkaka-press presentation na sila. Dam Hadid. Magkaka-press presentation na sila. Sabi ni Mahak, kaya tama lang na charm nilagay si April. She's at her best form. Nasa momentum siya. 'Di ba? Yan nga din yung maganda doon, yung kaya nga sana matuloy siya. Kaya kanina ko pa sinasabi sana matuloy siya. Kasi parang gigil na gigil pa. Nandun pa yung yun nga, yung momentum, yung excitement natin kay April, tapos biglang November laban agad. So ang ganda, kaysa yung next year pa nawawala talaga. Like for example, Katrina Legado ngayon, alam natin malapit na siya lumaban, pero hindi na siya ganun talagang ka-exciting sundan. Parang susundan na lang natin pag nandun na. Pero yung gigil nating sundan, hindi talaga ganun. Unlike dun sa mga girls na lumalaban agad. Kaya dun talaga nagmamatter na minsan nakakainip din pala pag yung girl next year pala laban. Akala ko din dati maganda yung ganun kasi nakakapag-prepared. Kasi naalala niyo dati BBP. Dati ang concern sa Binibining Pilipinas, ang bilis ng yung parang ba't ngayon lang ang pageant tapos next 2 months lalaban na. Ganun yung concern. Bakit daw hindi gayahin yung mga Venezuela, Colombia ng preparation 1 year? Kinokoronahan sila 1 year ahead. Tapos yun, yung ngayon, ganun yung wish ng mga pageant fans dati. Ngayon, na binigay na siya ngayon, na nangyayari siya ngayon, hindi pala maganda din. Kaya, be careful what you wish for. Kasi, hindi rin pala talaga maganda. Pero, nagbe-benefit siya dun sa ibang mga girls. Like, for example, Alison Hetland, magbe-benefit sa kanya yon kasi 1 year yung preparation niya. So, talagang mapupulido pa yung pasarela niya para next year. Talagang solid yung laban niya. Ayan, nagbe-benefit siya sa mga ganong girls. Sabi ni Dog ulit, pero feeling ko, nakakalungkot kung mahahawakan ng outsider ang MUPH. Yan nga din yung parang, syempre gusto mo pa rin, kasi Filipino Philippines. Gusto mo pa rin Filipino. Gusto mo pa rin, ganun pa rin, di ba? Hindi siya hawak ng ibang lahi, ng banyaga. Yun din yung naiisip ko paano pag, kunyari, na-invade ni Nawat, pati Philippine franchise. Kasi siya yung nakipag-bid, siya yung may pera Nag-bidding siya, yung malaking binagsak so nakuha niya. Paano kaya kung dumating sa point na gano'n, no? Parang malungkot din, no? Na, syempre, gusto mo pa rin kahit pa paano, Pilipino yung may-ari. Kasi Pilipino ka, Filipino franchise, ganyan. Ewan ko, halo-halo din. Mixed reaction. Si Sean Buri yung MGT ngayon. Yung sinasabi ko na may halo ni Emma. Okay. Okay si Sean Buri. Hindi naman kasi ko nakatutok dyan Pag yung mga pageant nila, kunyari Thailand, pageant nila, local nila, national nila, bahala na sila doon. Maharut. Sa BBP dati, Marsham pageant, tapos may yung Miss Universe, ganun kabilis. Oo, diba? Kaya yun yung parang simpatya. May preparation daw. Kaya gusto nila kinokoronahan agad. Or kinokoronahan a year ahead. Yung Miss Earth na lang sana bilhin ni Papa Nawat, sabi ni Dam. Hindi ko alam kung paano yun. Kasi, di ba Pinoy ang may-ari ng Miss Earth Carousel. Tsaka hindi alam ko nga may issue yan ang Miss Earth. Tsaka, si Nawat. Di ko alam kung nagkaayos na sila. Dating hawak ni Nawat ang Miss Earth Thailand. Tapos nagkaroon ata sila ng issue, bla bla bla. Di ko alam kung maayos na sila ngayon. Sana makuha ni Jonas.
Sana makuha ni Judas ang BBP para madaming crowd na expect sa MU page. Bakit yung BBP yung kukunin? Ang BBP family-owned corporation siya. Yun na yun sa mga Araneta. May balita akong sa next MU. Patapusin na muna natin tong Puerto Rico. Ang announcement nan malamang after ng Puerto Rico. Teka lang. Wait lang Kailan laban mo sa boxing? Bakit hindi nag-BBP si Bella? Bakit daw hindi nag-BBP si Bella? Kasi wala namang Miss Universe title doon. Itong mga girls na to, gusto naman talaga ng Miss Universe title, di ba? Ngayon, itong mga second tier crowds na inassign sa kanila, tinatanggap na lang nila yan. Pero at the first place, kaya sila sumali sa Miss Universe Philippines kasi gusto talaga nila ng Miss Universe title. Miss Universe title. Kaya sila sumali sa Miss Universe Philippines. Bakit ka ba sasali sa Miss Universe Philippines? Kasi gusto mo ng Eco, gusto mo ng Supra, di ba? Hindi naman. Ano yung gagawin na international pageant ni LV? Hindi ko po alam. Abangan na lang natin. Feel ko mas na-handle yung MU page kung nasa binibini pa. Hindi din, Sander. Alam nyo yun, di ba? Nasa binibini. Naalala nyo dati, nasa binibini tayo. Marami rin namang yung mga supporters. No? Naalala ko talaga ng heavy ng rally ng mga supporters na sana humiwalay na daw. Actually, isa pa nga ako dun sa nag-imagine na sabi ko, paano kung humiwalay yung MU page sa Binibining Pilipinas? May separate pageant sila, may ganto, may freedom, may ganyan. Ganun ang rally ng mga pageant fans noon, nung magkakasama pa yung mga yon. Tapos, yung humiwalay, ito na, humiwalay na, di ba? Humiwalay, ito na yung ginagawa. Ang dami pa ring rally ng mga pageant fans. Ang dami pa ring mga hanash. So, hindi na talaga alam kung saan lulugar. San ba? Tsaka, laging sinasabi, ibalik na lang daw ang MU page sa BBP. Hindi naman inagawang MU page sa BBP. Yung mismong franchise, Miss Universe ang gustong humiwalay kasi nga gusto nila ng sariling branding. Branding ang gusto. Hindi nila gusto nakakabit sila. Sila yung humiwalay, walang umalis, walang inagaw. Kaya walang babalik. Walang ibabalik kasi babalik sila kung gusto nilang bumalik. Walang inaga, walang umalis, kusang umalis. Kasi nga gusto ng sariling branding. Miss Universe Philippines. Ayaw nila nakakabit sila sa isang pageant, nakakabit doon. Ayaw. Kaya nga walang umalis. Kaya hindi ko malaman sa mga, hindi ko alam. Ba't ang hirap yung mag-gets? Lagi kayong balik sa BBP. Tapos ito daw ang humiwalay. Ang dami pa rin say. Ang dami pa ding say na bakit ganon. Nasa BBP, ganito din yung mga sinasabi ng mga pageant fans nun mga ganon So, ano na lang gagawin natin? Traditional lang BBP. Tsaka kung, alam nyo guys, kung ang MU page nasa BBP, ang rules ngayon ng MUPH, pwede yung mga transgender, pwede yung mga mommy, pwede yung mga ganto, age, ganyan. Ang BBP ata may ano pa rin sila age requirement, may height requirement. Traditional beauty pageant sila, kaya hindi talaga sila magkakasundo-sundo doon. Bawal ang nanay, ganyan. Kaya hindi talaga sila magkakasundo-sundo. Kaya ayun, mag-move on na tayo. Umusad na din tayo. Tapos na yung BBP era. Ayaw man natin o hindi. Or gusto man natin o hindi. Natapos na talaga yung BBP era. Yung golden BBP era. Ito na tayo ngayon. Actually, ako mahirap ko rin bago natanggap yun Kasi sobrang diehard fan ako ng Binibining Pilipinas. Alam niyo yan. Mga content ko, nag-umpisa ako sa mga BBP trivia.
Binibining Pilipinas trivia back in the days. Sobrang diehard ako ng Binibining Pilipinas. Kaya mahirap sa akin. Hindi siya madaling nag-sink in. Hindi ko madaling na-digest na nag-move forward na tayo. Pero wala eh. Ito na talaga tayo ngayon eh. Kailangan din natin umusad. Kaya, yun. Tanggapin na lang din natin. Maaga daw MGIPH ngayon. Maaga ba? Hindi eh. October sila lagi. Pag October, MGI yun. So, MGI pa rin October. Early wish list. MGIPH. Wala. Hindi. Pero kung meron, yung kayang sumabay kay Emma. Kay CJ, Emma. Mga sikat din. Yung mga sikat din. Siguro repeater. Veteran. Kung may wishlist man, hindi newbie. Veteran. Yung kayang sumabay dun sa dalawa. Sana mag-world daw si Joy. Nicole Budol. Name drop. Name drop? Basta nga yung kayo ng bahala kung sinong gusto nyo. Yung mga level nila, sino ba? Kunyari, yun yung level nila Harleen. Level yan eh. Iliana Aduana, Gabi Basiano. Yung mga ganung level na pati yung pagka-veteran nila. Although 2022 pa sila, pero yung ganun na. Ayun na naman tayo sa mga pa-name drop. Yung mga name drop nyo naman na naman. Hirap mag-predict, daming ganap ngayon, sabi ni Mark Lay. Sabi ni Fried Marino, Mirna na wala daw ang com skills. Ha? Umabot na nga ng 4th runner-up si Mirna. Ano pa bang gusto mo, Fried Marino? Com skills pa din. Kahit naman siguro sandamakmak yung com skills ni Mirna nung international, feeling ko hindi talaga sa kanya yun eh. Doon talaga sa mismong winner. Ang maglalaban talaga doon yung Black, yung isa Zambia ba yun, Zimbabwe. Tsaka yung eventual winner, sila talaga yon. Kahit sabi mong over com skills na, ang ganda na lang talaga yung pwedeng ibigay kay Mirna. Binigay na niya yung best niya. Wala na akong may hiling pa. Yun na yun. Over sa spam. Mirna MUPH. Kung i-appoint siya ng Pampanga or kung ano man province ang meron na gusto mag-appoint sa kanya. Sa Ali daw, yung Q&A niya parang MMD, sabi ni Mark Lay. Kaya sabi ko pageant party, naging pageant party na. Actually, yung ganung intro, hindi naman na siya nag-umpisa kay MMD. Parang, alam niyo yun, bata pa tayo sa school, tinuturo na yung ganung intro eh. Na pag Philippines, beautiful mountain, beaches, ganyan. Yun. Napansin ko lang kasi nila kinakabahan siya. Alam ko naman na dapat siya. Ano to? Fried Marino. Napansin ko lang kasi kinakabahan siya. Alam ko naman di siya pang MI. Yun na yun. Binigay niya yung best niya. Binigay na niya yung best niya. Ang hirap naman i-please ni Fried Marino. Minsan ito yung mga problema natin sa mga pageant fans eh. Ang hirap natin i-please eh. I-appreciate talaga natin yung mga ginawa ng mga queens kasi kung ikaw din ang lumugar sa lugar nila, hindi talaga mape-perfect ang gusto mong ma-perfect. Mahirap yun. Kaya nga, be appreciative. Tapos, tinan mo, nag-4th runner-up na, gusto mo pa araw-araw laging may corona, dapat ba araw-araw laging manalo? Ang lagi ko nga motto at lagi kong sinasabi, hindi naman natin kailangan laging manalo, hindi taon-taon na kailangan laging Philippines, hindi ganun taon-taon. Kasi kung Philippines, ba't nagpa-pageant pa? Paano naman sina Colombia, sina Venezuela, sina India, diba? Ang akin lang, or dapat, ang atin lang, basta hindi nagkalat yung girl, na i-representa niya na maayos yung Philippines, hindi nagkalat, hindi na-choke,
hindi na tisod, hindi na dulas. Yun na yun. Kaya lagi na sinasabi, be appreciative kasi hindi madali yun. Tsaka hindi kailangan taon-taon magpakitang gilas o lagi na tayo nandun na magpakitang gilas kasi contest yan eh. Pero hindi kailangan taon-taon manalo. Basta yun nga, hindi nagkalat. Sabi ni Sosyo, ano bang definition ng pageant party? Yung usual na pageant party. Usual na pageant party. Yung lagi nyo napapanood, yung yun na yun na naman. Yan, parang gano'n. Sabi ni Maharut, India nga never panalo ng MI. Bakit kaya magaling sa com skills, diba? Hindi natin alam. Hindi tayo ang org, Maharut. Kaya ngayon na sinasabi nila, baka hindi daw bentahe yung India na beauty sa international. Baka daw hindi daw talaga bentahe yung ganon. Tapos nag-send sila ng white na Indian last year. Hindi rin talaga umubra. Tapos ngayon sa Binibining Pilipinas, 'di ba, matunog yung pangalan ni Jarina Sandu. Tapos may mga fans na nagrarally sa kanya for MI. So sabi rin ng ibang fans, hindi nga daw bebenta yung ganun, but ang kulit. So saan daw lulugar si Jarina ngayon? So yun yung tanong. Mark Lee acceptance na lang talaga. Yes. Mrs. Fisher. Kailangan pa ba lumaban niya at some pageant? MGI 2026. Yun na yun. Pero ang galing, okay, nasagot na natin. Parang secured si Gwen for MI, sabi ni... Pero siya yung ready. Nakikita ko siya yung ready. Although, 1 year pa naman. Next year pa lalaban. So, yung preparation, 1 year pa. Pero siya yung ready. Siya yung laging plakado. Siya yung laging ayos na ayos. Siya yung matured na. Yung mahalata mo yung pagka-matured sa pageant. Siya yung ready. Pero hindi ko alam yung age. Kasi di ba may ano sila hangganan ng age. Kung kaya ba ng age, hindi na ata eh. So, globe na lang siya pag ganun. Yun nga, dirty girl din yung tanong ko, hindi ba over age 27, 28 na ata siya, nasa bottom line na, yung nasa hangganan na. Ko-confirm ko yan. Sabi ni Sander, pero I think lalaban si Yana sa MUPH 2027. Gusto mo pa rin makita si Yana sa MUPH 2027. Kasi nagtatalo yung utak ko eh. Nagtatalo yung utak ko kasi nga, sino ba yung mga gusto? May mga gusto kang bumalik. For example, Eloisa Howard. Gusto ko yung matatangkad talaga, yung mga towering. Gusto kong bumalik sina Eloisa Howard, sina Amanda Obdam, Amanda Dudamel, sina Amanda Russo, yung mga towering, yung mga parang poste. Sino pa yung mga matatangkad ngayon? Tyra Goldman. Tapos yung ngayon pa, sino pa yung mga hindi umusad ngayon? Gusto kong bumalik yung mga poste ng Meralco talaga. Gusto ko sila makita sa mga susunod. Kaya feeling ko tapos na ako kala Yana, yun, yung mga ganyan. Feeling ko tapos na talaga. Ako lang naman personally. Dati sobrang nirurut ko siya. Sobrang obsessed ako kay Yana. Yana for 2025. Kaso wala nagpakita si Atisa ng 2025 eh. So ngayon 2026, ang dami natin ulit nakita mga bago, mga ganyan. Gusto ko talaga ng mga poste ng Meralco, yung mga talagang towering. Kaya yun. Ayun, di ba ngayon nga 5'11 si Beye. Paano may higitan yung 5'11? Babalik ka ba sa 5'7? Babalik ka ba sa 5'8? Babalik ka ba sa 5'6? After ng 5'11, di ba? So, yung gusto ko, yung pag ganun tayo, mga pataas. So, kayo nang bahala. Ayun lang naman yung personal thoughts ko.
Feel ko malakas ulit papadala ng Pampanga sa MGI Philippines this year. Sino ba yung last year? Si Emma. Hindi, ano ba si Emma? Franchise ba? Hindi, si Emma nagkataon sasali talaga ng MGI. Nagkataon taga Pampanga siya, kaya Pampanga yung sash na suot niya. Hindi naman siya pinadala doon ng Pampanga na, ito yung kami yung franchise holder, so kailangan ng sugo. Magsuot ka ng Pampanga sash, punta ka doon. Hindi naman ganun yung system ni Emma. Sumali siya doon as siya. Na nagkataon taga Pampanga siya, kaya Pampanga yung sash niya. Kaya, yeah. May mga nagtatanong dito, bakit daw need ng prototype? Bakit daw need ng prototype? Parang hindi mapa-imbornal. Kakaiba rin daw ang mga Pampanga candidates. Actually, lalo na yung mga lalaki. Ito lang katatapos na Mr. Pampanga. Sabi ko, grabe rin talaga dito sa Pampanga. Ang cute ng mga candidates sa Mr. Pampanga. Chantal Schmid, babalik pa ba? Hindi ko alam. Babalikin natin. Yung sa Binibini 2022 naka-Mexico, Pampanga. Sino yon? Si Vinson. Mexico, Pampanga, Lala Vinson. Ang concern ko kasi kay Lala, height. Pero yung kapatid niya si Antonio Vinson, ang cute. Crush ko nga yun eh. Antonio ba? Ayun, cute. Sasha from Tarlac. Parang matunog siya kasi pangalan siya pero hindi siya. Ang daming mas angat sa kanya. Ang daming mas angat sa kanya ngayon. Si Catriona daw magaling at matangkas sa kudaan. Yes. Kay Raven Lansangan ako, hindi pa sila nakakapag-compete. Hindi pa kasi dapat May siya sa Sri Lanka. Nagkaroon di ba ng gera. So, naapektuhan yung mga flights kaya na-postpone yung Sri Lanka. So, hindi pa talaga. Pero itong Manhunt, consistent naman yan. Magko-compete pa rin naman yan si Raven. Tsaka naman siya, 2026 edition naman si Ray. Tama ba? 2026 ba? 2025 nanalo si Raven. Pero 2026 naman yung competition niya. Siya talaga yung Philippine delegate for the 2026. So, anytime soon, mangyayari pa rin naman yan. Consistent naman yan. Hindi naman yung katulad nung Philippine-based na pageant na MIPH na hanggang ngayon wala na talagang nangyari. Sino to? Ivy Padilla of Miss Or. Nadaanan ko lang siya one time. Pero yun nga, hindi naman kasi ako nakatutok sa BBP. So, hindi ko rin alam kung paano ba yung kilos niya, yung lakad, ganyan. So, hindi ko alam kung malakas ba. Ganyan. Cheryl Velez, feel ko magbabalik ng corona. Gusto niyo makita si Cheryl Velez? Gusto pa. Siya guys, nakalampas 1 oras na ako. Nag-start ako mag-live alas 8. Actually, 7:45 nga. Tapos 9:30 na Ang haba ng mga sinabi ko. Pero bukas babalik ulit ako sa weekend naman. Happy Friday ulit. So magpapaalam na ako. Magandang gabi. Bye-bye. At siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru Carl Loyola.